Alam niya kung ano ang gusto niyang gawin at walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Muling umatake si Kim sa pagpunteriya sa leeg at nanatili pa sa loob ng bahay na yon sa halos 3 araw kasama ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Sa huli, inubos niya ang isang buong pamilya dahil lang sa binasted siya ng babaeng nagugustuhan niya. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ng isang lalaking inubos ang isang buong pamilya dahil lang sa nabasted siya. Ang nakakatakot na kaso nito ay nangyari sa Seoul, ang kabisiran ng South Korea. At dahil sa hindi inilabas ng bansa ang mga pangalan ng mga biktima, tatawagin na lang natin ang dalaga bilang si Era. Si Era ay 25 years old at nakatira kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae sa hilagang silangang bahagi ng lungsod. Si Era ay isang huge gamer at madalas ay nasa isang local PC bank kung saan gumugugol siya ng maraming oras sa paglalaro ng League of Legends kasama ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa halos bukas ang cafe na to 24/7, ang mga gamers ay maaaring magpalipas ng oras o kahit na magpalipas ng gabi dito. Nakatambay lang at naglalaro ng kanilang mga paboritong video games. Sa araw ng Pasko ng 2020, nagpasya si Era na makipagkita sa ilan sa kanyang mga kaibigan sa paglalaro sa kanilang local hangout spot. Pero sa pagkakataong to, may bagong mukha sa grupo, isang lalaking nagngangalang Kim Taehyun. Ipinanganak noong 1996, mas bata si Kim kay Era ng 1 taon at isa rin siyang huge gamer. Inilarawan si Kim ng mga taong nakakakilala sa kanya mula sa mga online games bilang isang tahimik na tao, madalas na nag-iisa at mahilig maglaro ng mga video games. Wala talagang kakaiba kay Kim at mukha din siyang disenteng lalaki. Matapos makilala si Era, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Kim para sa dalaga at di nga nagtagal ay nagtapat siya sa babae. Gayunpaman, hindi ganoon ang nararamdaman ni Era para sa kanya, kung kaya't magalang niyang tinanggihan si Kim. Pero hindi tinanggap ni Kim ang pagtanggi na ito sa kanya ni Era. Paulit-ulit niya itong kinukulit at ginugulo hanggang sa punto na napuno na si Era at sabihang tigilan na siya. Nagresulta naman ito ng isang malaking away sa pagitan ng dalawa at pagkatapos ay nagsimulang umiwas si Era kay Kim. Ngayon, iisipin mong nakuha na ni Kim na ayaw talaga sa kanya ni Era at lulubayan na niya ang dalaga. Pero hindi. Sa halip, sinimulan ni Kim na guluhin si Era sa social media at sa mga gaming chat rooms. Tinatawagan niya ito at nag-iiwan ng mga nakakatakot na voicemail at mga text messages. Sinubukan siyang i-block ni Era sa lahat ng mga platform na to. Pero gumagawa si Kim ng iba pang mga account para maipagpatuloy ang pagsunod sa kung anuman ang ginagawa ni Era online. Sa isang punto, pinalitan pa ni Era ang kanyang mobile number. Pero nagawa pa rin ni Kim na makuha ang bagong numerong ito at sinimulan siyang tawagan gamit ang cellphone ng mga kaibigan at mga payphone. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumitindi ang pagkahumaling ni Kim kay Era at sinimulan niyang i-stalk ang dalaga at magpakita sa mga paboritong lugar ni Era. Ilang beses na napilitan si Era na baguhin ang kanyang routine sa pag-asang maiwasan si Kim, pero wala pa ring silbi dahil alam ni Kim kung nasaan siya sa lahat ng oras. Ngayon, bago magsimula ang lahat ng mga to, may nagawang matinding pagkakamali si Era sa nakaraan. Nag-post si Era sa social media ng larawan ng isang package na natanggap niya. Habang ang kanyang layunin ay ipakita ang nilalaman ng package, hindi niya napansin na kitang-kita pala ang kanyang address sa pinost niyang larawan. At nang in-stalk ni Kim ang account ni Era, nakita niya ang larawan yun. Kaya't nagawa niyang malaman kung saan nakatira ang dalaga. Linggo, March 23, 2020. Nakaisip si Kim ng isang napakasamang plano. Pagbabayarin niya si Era dahil sa pagbasted sa kanya at sa pag-block nito sa kanya sa social media. Ilang linggo niya tong pinag-isipan
at nag-search pa sa internet ng ilang bagay tulad ng mga lugar na pagtataguan at kung paano pumatay ng tao. Mabilis niyang nalaman kung ano ang gusto niyang gawin at wala ni isa ang makakahadlang sa kanya. Kaya't inilabas ni Kim ang kanyang puting backpack mula sa aparador. Nilagyan ng ilang mga damit, asul na tape, isang pares ng guwantes at ilang mga bagay na pwedeng gamitin bilang armas. Pagkatapos ay nagsuot ng purong itim na damit, itim na pantalon, itim na t-shirt at itim na hoodie, saka ay lumabas sa mga lansangan. Bandang 5:08 p.m., nakunan siya ng mga surveillance camera na pumasok sa PC Bank malapit sa bahay ni Era kung saan siya madalas pumunta. Nanatili siya sa loob ng 10 minuto nang hindi man lang binubuksan ng computer. Pumunta siya sa smoking area para manigarilyo bago umalis at tumungo sa malapit na supermarket kung saan siya bumili ng hindi natukoy na armas. 5:35 p.m., pumunta si Kim sa address ng bahay ni Era. Nagpanggap na delivery man sa labas ng apartment. Kumatok siya sa pinto at naghintay. Isang boses mula sa loob ng apartment ang humiling sa kanya na iwanan na lang ang package sa may pinto. Ibinaba ni Kim ang package at nagkunwaring umalis. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago bumukas ang pinto. At bago pa man makuha ng dalaga ang package ay sinunggaban na siya ni Kim. Pilit na pumasok si Kim sa loob ng apartment at marahas na pinagsasaksak ang dalaga hanggang sa mamatay. Ang babaeng yon ay ang nakababatang kapatid ni Era. At dahil sa ang pangunahing target ni Kim ay si Era, napagdesisyonan niyang ihintayin na lang ito sa loob ng apartment. Pagkalipas ng 5 oras, bumukas ang pinto. At bago pa man makapasok ang tao, ay umatake na ulit si Kim, tinutukan ang liig ng taong pumasok. Nanay yun ni Era at hindi man lang nito nakuhang makapag-react, agad na siyang pinaslang ni Kim. Pero hindi pa rin tapos ang lalaki. 1 oras pa siyang naghintay para makauwi si Era. Dumating si Era bandang 11:30 p.m. Hindi alam kung ano ang panganib na naghihintay sa kanya. Nang buksan ni Era ang pinto, kinilabutan siya nang makita ang wala ng buhay ng mga katawan ng kanyang ina at kapatid na nakahandusi sa sahig. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman, nagpakita na si Kim. Saka ginawa naman kay Era kung ano ang ginawa nito sa kanyang pamilya. Sa huli, inubos ni Kim ang isang buong pamilya dahil lang sa humindi ang isang babae sa kanya. Matapos ang mga pagpatay, pinalitan umano ni Kim ang kanyang mga damit na may mga mantsa ng dugo at ginawang komportable ang sarili sa loob ng bahay ni Era na para bang walang nangyari. Nanatili siya doon sa loob ng halos 3 araw kasama ang mga bangkay. Kinain ang kanilang mga pagkain, ininom ang kanilang mga alak, at paggawa ng mga kakaibang bagay na hindi na ibinunyag. Ilang beses niya ring sinubukan na wakasan ang sariling buhay pero nabigo. Samantala, nag-aalala naman ang mga kaibigan ni Era dahil 3 araw na siyang hindi nakakapasok sa trabaho. Hindi din siya makontak ng mga ito sa telepono, kaya tumawag na sila ng pulis at humingi ng wellness check para kay Era. March 25, pumunta ang ilang opisyal sa apartment para tingnan ang kalagayan ni Era. At laking gulat ng mga ito nang makita si Kim sa loob ng apartment at ang 3 patay na katawan na nagsisimula ng maagnas. May mga sugat si Kim sa kanyang leeg, braso at tiyan, pero hindi naman malala. Agad siyang dinala sa ospital kung saan siya ginamot ng ilang araw bago siya dinala sa kustodiya. Inamin ni Kim ang karamihan sa mga kaso laban sa kanya, kasama na ang mga pagpatay. Sinabi niya sa mga pulis na plano niyang paslangin si Era dahil tumanggi itong makipagkita sa kanya at dahil na din sa blinaksyon nito sa social media. Sinabi niyang aksidente lang talaga ang pagkakapatay niya sa kapatid at nanay ni Era at hindi niya alam na nakatira pala si Era kasama nila. Gayunpaman, naniniwala ang mga pulis na maingat na plinano ni Kim ang krimen sa loob ng 1 linggo bago ang insidente. Dahil nakita ng mga pulis ang kanyang search history sa internet para sa mga paraan ng pagpatay. Ilang buwan niya rin niyang ini-stalk si Era
kaya't alam na alam niya ang schedule nito. Ibig sabihin, alam din niya na wala pa si Era noong pumunta siya sa bahay nito. Ang katotohanan na nagdala pa si Kim ng damit pangbihis at mga armas para maisakatuparan ang kalupitan ay nagpapatunay na walang alinlangang alam na alam niya talaga kung ano ang gusto niyang gawin. Noong una, itinago sa publiko ang pangalan at pagkakakilanlan ni Kim. Pero dahil sa bigat ng mga krimen at sa malawakang sigaw ng publiko, nagpasya ang pulisya na ibunyag hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang kanyang larawan. At napag-alaman na may record na pala sa pulisya ang lalaking ito, matapos masangkot sa ilang mga masasamang aktibidad sa nakaraan. Sa isang pagkakataon, nahuli siya sa kamera na nagnanakaw ng pera mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Bagamat hindi siya naaresto, tinanggal naman siya sa trabaho at pinagbawalan na makatapak ulit sa establishmento. Sa isa pang insidente noong 2019, pinagmulta siya ng $1,700 matapos siyang mahuling pumasok sa pampublikong banyo ng mga babae para sa malaswang layunin. At noong taon ding yun, inakusahan siya na nagbanta sa isang tao sa social media at pinagmulta ng humigit kumulang $250. Kaya malinaw na balisa talaga ang taong ito. Pero wala siyang anumang nagawa dati na maaaring magpahiwatig sa kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Sa kanyang unang pagharap sa publiko matapos siyang arestuhin, humingi ng tawad si Kim, hindi umano para sa kanyang mga biktima o sa kanilang pamilya, pero para sa mga mamamahayag na nagtipon sa labas ng istasyon ng pulisya. Sa pagsasabing sa tingin niya ay hindi niya masasagot ang bawat isang mga tanong at taos-puso siyang humihiling ng kanilang pag-unawa. Nang tanungin siya ng mga reporters kung may sasabihin ba siya para sa naulilang pamilya ng kanyang mga biktima, lumingon siya sa isang opisyal na nakahawak sa kanya at nagtanong kung maaari ba siya muna nitong bitawan saglit. Nang bitawan nga siya, agad siyang lumuhod at humingi ng paumanhin sa lahat ng pinsalang na idulot niya sa lahat, kasama na ang pamilyang naulila. Gayunpaman, ang kanyang paghingi ng tawad na to ay itinuturing na isang pakanalang para makakuha ng mas magaan na sentensya. Isang babae sa karamihan ang paulit-ulit na sumisigaw na bitayin ang mamamatay taong si Kim Tae-hyun. Ayaw nang sumagot ni Kim sa anumang mga tanong pagkatapos nito. Noong April 2021, si Kim ay nahatulan ng 3 bilang ng pagpatay. Hiniling ng prosekusyon ang parusang kamatayan sa pagsasabing maiging pinagplanuhan ni Kim ang pagpatay. Gayunpaman, iginiit ng kanyang depensa na ang plano lang talagang paslangin ni Kim ay si Era at aksidente lang talaga ang pagkakapaslang nito sa nanay at kapatid ng babae. Tinanggihan naman ng korte ang kahilingan para sa hatol ng kamatayan. Sa pagsasabing inamin naman kasi ni Kim ang karamihan sa kanyang mga krimen at walang malubhang nagawa bago ang araw na yon. Sa huli, si Kim ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na parol. Habang ibinibigay ang desisyong ito, sinabi ng hukom na makatwirang maniwala na determinado si Kim at binalak na patayin ang buong pamilya hanggang sa huling sandali. Pinili ng nasasakdal ang bahay ng biktima bilang lugar ng krimen at pumunta sa bahay ni Era 5:35 ng hapon kahit na alam naman niyang 10 PM pa uuwi si Era. Kaya alam niya na una talaga niyang makakaharap ang nanay at kapatid ng babae. Hindi pa nasisiyahan ang pamilya ng kanyang mga biktima sa naging sentensya sa kanya at naniniwalang ang isang parusang kamatayan talaga ang mas angkop para sa kanyang mga krimen. Kalaunan ay inapilan nila ang desisyong ito, pero ang habang buhay na sentensya ay pinagtibay na sa mas mataas na hukuman. Ngayon, bago mangyari ang nakakatakot na krimeng ito, ang kanilang bansa gaya ng karamihan sa mga bansa sa mundo ay hindi tinuturing ang stalking bilang isang seryosong krimen. Sa katunayan, inuri lang ito bilang isang masamang asal na may pinakamataas na parusang $89 na multa o 29 days na pagkakakulong. Gayunpaman, nangyari ito at nakita ng lahat kung ano ang maaaring kahantungan ng stalking, kaya't nananawagan sila
ng mas mahigpit na parusa para sa mga nahatulang stalker. At sa wakas, ang mga mambabata sa kanilang bansa ay nagpasa ng isang panukalang batas na nagpapataas ng sentensya para sa mga nahatulang may ganitong uri ng kaso. Mula sa 29 days na pagkakakulong ay naging hanggang 5 taon na sa bilangguan. Nakakalungkot na medyo huli na ang batas na to para kay Era at sa kanyang pamilya.